Kailan ang huling beses na tumingin ka sa salamin at hindi lang ang mukha mo ang tiningnan mo, kundi ang taong naging ikaw? Hindi lang ang itsura kundi ang mga desisyong ginagawa mo araw-araw, ang mga nakasanayan mong inuulit at ang mismong buhay na tahimik mong binubuo. Kung tatanungin kita ngayon, kaya mo bang sabihin ng buong tapang na gusto mo ang taong nakikita mo? Dahil ang totoo, maraming tao ang hindi kayang sagutin iyan ng tapat. At iyan ang dahilan kung bakit may laman man ang buhay nila sa pagmamahal ng iba, may kulang pa rin sa loob. Ito ang masakit na katotohanan na bihirang sabihin sa iyo ng kahit sino. Ang pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka sa buong buhay mo ay hindi sa partner mo, hindi sa kaibigan, at hindi kahit sa pamilya mo. Ito ay ang relasyon mo sa sarili mo. Bago ang mga mensahe, bago ang validation, bago ang atensyon ng mundo, may ikaw muna. At kapag sira ang relasyon mo sa sarili mo, kahit anong tagumpay ang makuha mo, pera, status, o pag-ibig, panandalian lang ang saya. Ang self-love ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kaligtasan. Sa episode na ito, matututuhan mo kung paano mahalin ang sarili mo, hindi sa paraang isinasara mo ang mundo, kundi sa paraang ginagawa kang mas matatag, mas kalmado, at hindi madaling matinag. Dahil sa sandaling tumigil ka sa pag-abandona sa sarili mo, titigil ka ring tumanggap ng mas mababa sa nararapat sa'yo mula sa kahit na sino. Number 1. Self-love. Bakit ang self-love ang pundasyon ng tunay na kaligayahan? Lahat ng kaligayahang naranasan mo sa buong buhay mo, kahit isang sandali lang, ay dumaan muna sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang meron ka, kundi kung sino ka kapag mag-isa ka na. Isipin mo ito, dalawang tao, parehong sitwasyon, parehong oportunidad, parehong buhay sa paningin ng iba. Pero ang isa, tahimik na kontento, at ang isa, kahit anong makuha, may kulang pa rin. Hindi swerte ang pagkakaiba. Self-love. Paulit-ulit sinasabi ng mundo sa atin na ang kaligayahan ay nasa labas. Makamit mo lang ang promotion, makilala mo lang ang tamang tao, makabili ka lang ng mga bagay na pinapangarap mo, doon ka na raw sasaya. At oo, totoo, masaya sa simula. May excitement, may kilig, may pakiramdam na eto na. Pero kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, lilipas ang saya. At kapag nawala iyon, babalik ka ulit sa paghahabol, naghahanap ng susunod na makakapuno sa puwang na hindi naman talaga sa labas ng gagaling. Ang kaligayahang nakadepende sa mga bagay at tao sa labas ay parang bahay na itinayo sa buhangin. Sa unang alon ng problema, pagkabigo o pagkawala, guguho ito. Ang self-love ang matibay na pundasyon. Kapag mahal mo ang sarili mo, hindi mo na hinihintay ang permiso ng kahit sino para maging masaya. Hindi mo na kailangan ng palakpak ng iba para maramdaman na sapat ka. May ilaw sa loob mo at walang sino man ang kayang patayin iyon. Kahit mahirap ang buhay, kahit hindi perpekto ang mga nangyayari, buo ka pa rin. Hindi ka nawawala sa sarili mo kapag may problema. Pero bakit nga ba mahirap buuin ang self-love? Dahil mula pagkabata, marami sa atin ang tinuruan na mahalaga ka lang kung may ambag ka, kung pasok ka sa expectations, kung napapasaya mo ang iba. Kaya dahan-dahan nating natutunan na iasa ang kaligayahan natin sa labas, sa papuri, sa atensyon, sa approval. At dito nagsisimula ang pagod. Ang self-love ay hindi kayabangan. Hindi ito pagmamataas. Ang self-love ay kalayaan. Kapag mahal mo ang sarili mo, mas nagiging healthy ang relasyon mo dahil hindi ka na kumakapit mula sa kakulangan. Mas nagiging makabuluhan ang trabaho mo dahil ginagawa mo ito ayon sa values mo, hindi lang para sa validation. At kahit mag-isa ka, hindi ka lonely, payapa ka. Dahil kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, ang kaligayahan ay hindi na hinahabol. Ito ay natural
na sumusunod. Number 2, pagtatakda ng boundaries ng walang guilt. Bakit sa tuwing sinusubukan mong protektahan ang oras mo, ang enerhiya mo, o ang kapayapaan ng isip mo, bigla kang nakakaramdam ng guilt? Bakit kapag sinabi mong hindi, parang may mali kang nagawa kahit alam mong ubos ka na? Simple pero masakit ang sagot. Tinuruan tayo mula pa noon na ang pag-una sa sarili ay pagiging makasarili, na ang mabuting tao ay laging available, laging nagbibigay, laging umiintindi kahit nauubos na. Kaya ang resulta, pagod, may hinanakit sa loob, at dahan-dahang pagkakahiwalay sa sarili mo. Narito ang dapat mong tandaan. Ang boundaries ay hindi pader na itinatayo mo para itulak palayo ang iba. Ang boundaries ay pinto, at ikaw lang ang may karapatang magpasya kung kailan ito bubuksan at kung kailan ito isasara. Kapag wala kang boundaries, nagiging magulo ang buhay mo. Sobra ang hinihingi ng iba, sobra ang binibigay mo, hanggang sa isang araw, magigising ka na lang at mararamdaman mong nawala ka na sa sarili mong buhay. At ito ang katotohanang hindi sinasabi ng karamihan. Kapag masyado kang nagbibigay ng walang limitasyon, mas lalo kang natitake for granted. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil hindi mo itinuro sa kanila kung paano ka dapat tratuhin. Ang boundaries ang nagtuturo sa mundo kung ano ang kaya mo at hindi mo kayang ibigay. At ang guilt na nararamdaman mo kapag nagtatakda ka ng limitasyon, hindi iyan senyales na mali ka. Iyan ay senyales ng pagbabago. Sanay ang isip mo sa lumang pattern, ang palaging pag-adjust para sa iba. Kaya kapag pinili mo ang sarili mo, parang may nilalabag kang batas. Pero ang totoo, inaayos mo lang ang sarili mong balanse. Kailangan mong tanggapin ito. Hindi mo kayang igalang ang sarili mo at pasayahin ang lahat sabay. May mga taong madidisappoint at okay lang iyon. Ang taong tunay na nagmamahal at nirerespeto ka, irerespeto rin ang limitasyon mo. Ang galit sa boundaries mo ay kadalasang galing sa mga taong nasanay na umabuso sa kawalan mo ng limitasyon. Ang boundaries ay self-love in action. Hindi pagsagot sa lahat ng tawag, hindi pagpunta sa lahat ng imbitasyon, hindi pakikisali sa lahat ng usapan lalo na kung nakakalason. At tandaan, ito, ang boundary na paulit-ulit mong binabasag ay hindi boundary. Isa lang itong mungkahi, consistency, ang susi. Kapag paulit-ulit mong pinoprotektahan ang sarili mo, darating ang araw na mawawala ang guilt at mapapalitan ito ng isang tahimik na lakas, ang lakas ng taong alam ang halaga niya at hindi na kailangang ipaglaban ito sa kahit na sino. Number 3, ang kapangyarihan ng pagsasabi ng hindi. Kailan ka huling nagsabi ng hindi, nang hindi nagdadahilan, hindi humihingi ng paumanhin, at hindi iniisip kung ano ang iisipin ng iba? Para sa karamihan, bihira iyon dahil nabubuhay tayo sa mundong ginagawang sukatan ng halaga ang pagiging laging available. Kapag busy ka, mahalaga ka raw. Kapag laging oo ka, mabuti kang tao. Pero ito ang katotohanang hindi tinuturo sa atin. Sa tuwing nagsasabi ka ng oo sa mga bagay na umuubos sa'yo, tahimik kang nagsasabi ng hindi sa sarili mo. At ang presyo nito ay hindi agad nakikita pero unti-unting binabayaran. Ang energy ay hindi parang pera. Ang pera pwedeng kitain ulit. Ang oras pwedeng ayusin. Pero ang energy kapag naubos, kasama nitong nawawala ang gana mo, ang linaw ng isip mo at ang kakayahan mong mabuhay ng buo. Hindi ito nauulit, hindi ito nabibili. Alam ito ng mga Stoic. Sinabi ni Marcus Aurelius na kailangan mong bantayan ang iyong inner citadel, ang loob mong kuta. Hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Hindi lahat ng imbitasyon ay dapat tanggapin. At hindi lahat ng problema ay ikaw ang dapat sumalo. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagtalikod sa mundo.
Ito ay pagsasara ng gate bago ka tuluyang maubos. Ito ang pagpili ng kapayapaan kaysa gulo, ng direksyon kaysa pagod. Pero aminin natin, sa una, hindi komportable. Parang may mali, parang may nasasaktan kang damdamin dahil matagal tayong tinuruan na ang halaga natin ay nakadepende sa kung gaano tayo kapakinabang sa iba. Kaya bago ka muling magsabi ng oo, huminto ka muna at itanong sa sarili mo, tugma ba ito sa priorities ko ngayon? Palalakasin ba ako nito o uubusin lang? At kung mag-yes ako dito, ano ang isinusuko ko kapalit nito? Kapag sinimulan mong itanong ang mga bagay na ito, may mababago. Mas gagaan ang pakiramdam mo, mas magtitiwala ka sa sarili mong desisyon, at mas liliwanag ang direksyon ng buhay mo. Darating ang panahon na hindi mo na kailangang magpaliwanag kung bakit ka tumatanggi. Hindi dahil naging malamig ka, kundi dahil naging malinaw ka. Sa huli, ang pagsasabi ng hindi ay isa sa pinakamalinis na anyo ng self-love. Ipinapakita nito na iginagalang mo ang oras mo, ang kalusugan mo, at ang kapayapaan ng isip mo. At kapag natutunan mo itong gawin, mapapansin mo hindi ka nababawasan, mas nagiging buo ka. Number 4, pagbitaw ng mga tanong di ka pinapahalagahan. Ilang beses ka nang nanatili sa buhay ng isang tao kahit matagal ka na niyang tinatrato na parang wala kang halaga. Ilang beses mo nang ipinagtanggol ang ugali nila, naghanap ng dahilan para sa pananakit, at kinumbinsi ang sarili mo na baka ikaw lang ang nag-e-expect ng sobra. Ito ang masakit na katotohanan kailangan mong marinig. Sa bawat sandaling patuloy mong hinahawakan ang mga taong hindi ka pinapahalagahan, may ninanakaw ka sa sarili mo oras, enerhiya at dignidad. Mahirap bumitaw, hindi dahil hindi mo alam na masakit na sila sa'yo, kundi dahil hindi sa tao ka talaga nakakapit. Nakakapit ka sa alaala ng kung ano sila noon, sa potensyal ng kung ano sana sila, sa bersyon nilang matagal nang wala. At dito pumapasok ang aral ng mga Stoic. Hindi ka nasasaktan dahil sa pagkawala ng tao. Nasasaktan ka dahil sa illusion of control, ang paniniwalang kung magtitiis ka lang, kung magbibigay ka pa, kung magbabago ka, makikita rin nila ang halaga mo. Pero pakinggan mo ito ng mabuti. Ang halaga mo ay hindi negotiable. Hindi ito nadadagdagan kapag minahal ka nila, at hindi rin nababawasan kapag binaliwala ka nila. Ang tunay na pagbitaw ay hindi lang pisikal na distansya, hindi lang pag-unfollow o hindi na pakikipag-usap. Ito ay emotional release. Ito ay pagtigil sa paulit-ulit na pagbalik sa alaala. Ito ay pagpili sa katotohanan kahit masakit, kaysa sa ilusyon na panandali ang nagbibigay ng aliw. Darating ang mga sandaling mahahanap mo ang sarili mong binubuksan muli ang lumang sugat, binabalikan ang mga usapan, iniisip kung ano ang pwede mong ginawa ng iba. Sa mga sandaling iyon, tandaan mo, hindi ka bumitaw dahil mahina ka. Bumitaw ka dahil pinili mo na ang sarili mo. At kapag tuluyan kang nakawala, may mga bagay na unti-unting mangyayari. Tahimik ang isip mo, wala ng kaba, wala ng paghihintay. Malaya ang oras mo, hindi na nakatali sa mood at desisyon ng iba. At mas malinaw ang sarili mo dahil wala ng boses na paulit-ulit na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka sapat. Ang pagbitaw ay hindi kawalan, ito ay pagbabalik. Pagbabalik ng respeto sa sarili, pagbabalik ng lakas, pagbabalik ng direksyon. At tandaan mo ito, ang pagbitaw sa mga taong hindi ka pinapahalagahan ay hindi kahinaan. Ito ang isa sa pinakamalakas na desisyong maggagawa mo para sa sarili mo. Sa huli, tandaan mo ito, ang buhay mo ay masyadong mahalaga para ipamigay sa mga taong hindi kayang pahalagahan ka. Mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa approval ng iba. Mas mahalaga ang respeto mo sa sarili kaysa sa pansamantalang koneksyon.
Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, magtakda ng boundaries, magsabi ng hindi, at bumitaw sa mga taong hindi ka pinipili, hindi ka nagiging malamig, nagiging malinaw ka. At sa sandaling maging malinaw ka, titigil ang mundo sa pagdikta kung sino ka dapat maging. Ikaw na ang pipili. Bago matapos ang video na ito, i-like mo muna ang video at mag-subscribe ka sa channel na Aral Mula sa Stoicism. Dito, hindi ka tinuturuan kung paano magpanggap na malakas, tinuturuan ka kung paano maging totoo, matatag at hindi matinag sa isang magulong mundo. Mag-comment ka sa baba. Pinipili ko na ang sarili ko dahil ang tunay na lakas nagsisimula sa loob.